Pangulong Rodrigo Duterte tiniyak ang pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian at korupsyon. Iniginit ng Pangulo ang pagpapatuloy ng maigpit na kampanya laban sa iligal na droga. May report si Rocky Ignacio mula sa Malacanang Live. Rocky. Sinagot ni Pangulong Rodrigo Duterte ang issue kaugnay ng korupsyon ang kanyang kautosang pag-aresto sa isang kumpanya ng sigarilyo dahil sa umani katiwalian, pati na ang patuloy na laban kontra iligal na droga. Mahigpit na nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga sangkot sa katiwalian at korupsyon sa kanyang pagsasalita sa paglagda ng roadmap sa coffee at kakao pati ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Department of Agriculture at Philippine Rubber Research Institute kasama ang Phoenix Petroleum Philippines sa Malacanang. Sinabi ng Pangulo na paparanagutin niya ang sino mang masasangkot dito. I hope that this recognition will inspire you even more to remain steadfast in your advocacy to protect and conserve our coastal communities. My warm gratitude to the guys who are there and who have received the awards this afternoon. As much as we are happy that local communities are becoming proactive in preserving our rural coastal areas, there are still those who push with their own selfish agendas without regard to its effects on the environment and to the locality. I'm telling you now, we will not tolerate corruption in any form. So let this serve as a caution to local officials who still condone illegal fishing activities in your areas. Stop now and suffer the consequences. Kinumpirma rin ng Pangulo ang kautusan na pag-aresto sa isang kumpanya ng sigarilyo dahil sa kasong economic sabotage, dahil na rin sa umano'y paggamit nito ng pekeng tax stamp. Yes, I order this arrest. Sir, why? Release the one behind it. Behind what, sir? Yung fake cigarette stamps. Okay. Sir, like bribery po ba, sir? Hindi lang yan. It's not a matter of BIR, tax laws. It's falsification. Aminado ang Pangulo na noong alkalde siya ay may nagbigay sa kanya ng regalo. Subalit ang makitang may laman itong pera, agad niyang ipinasoli sa kanyang assistant na si Bongo. I said that there was a Christmas gift. It was a gun during the last Christmas. Sabi ko hindi ko tinanggap. And when I was mayor, wala namang sinabi. Basta iniwan lang. May hiningi, pabor. Sabi ko, I am not into it. Pero pag tindig niya, may naiwan doon na parang, wala namang bribery kasi wala namang sinabi. Gratis. Pinahabol ko kay Bong. Akala ko kung buti tatanggapin ko. Hindi naman ako inom eh. Binibigay ko lang. Pero yung tinignan yung aid ko, pera, sabi ko, ihabol mo kung saan yung gagong yan. So, nahabol niya sa aeroplano mismo. Davao. Sir, kailan? President na kayo, sir, no? President, last mayor ako. Samantala sa programa ng agrikultura, hiniling nitong suriing mabuti kung paano ginagampanan ni DNR Secretary Gina Lopez ang kanyang tungkulin. Aminado ito na kailangan ng dolyar ng Pilipinas sa pagmimina, pero marapat rin silipin ang mga sinasabi ng kalihim kaugnay ng pagkasira ng kapaligiran. No, I want my country to earn. So I'm not saying that I am against mining per se. That I'm against big mining. Far from that, actually. I know that we need the dollars. But somehow we have to look at the other way and in a different perspective. But tignan ninyo, she has a good case, Gina. And hopefully we can strike a happy compromise there. But more, I think, on the side of protecting the public interest. That is how I look at it. Kaya ako hindi ako nakialam. Never. Maraming tumatawag sa akin, mga classmate ko, they wanted me to call. Diana, cannot do that. For the life of me, I have never called any cabinet member for any reason at all.
I confront them in the cabinet meetings. Muli rin iginiit nito ang pagpapatuloy na mahigpit na laban kontra iligal na droga. It's happening in all areas in the Philippines. The drug war, they're continuing in summer, latest, sila na doon. Sabi ko, hayaan mo na muna. Let them kill each other. Tatapusin na lang natin yung iwan. Kasi, ikaw ang pasangin lang, ano? Ikaw ang, ano bang pasangin lang sa Tagalog? Pagbintangan na naman, nagpatong na yung, sabi ko, hayaan mo na muna. Let them fight each other. So, it's the turf now, it's the market. And do you know why mahirap ngayon? Do you know why it is really very hard to confront criminality now? Confront. Ganito yan eh. It's always the fear of the law that stops someone or somebody from committing a crime or do a wrong. Ganun yan. Tayong sa panahon natin, we're always admonished to obey the law, even the mere ordinances of the city. Sa iba pang mga balita, lusot na sa Kamarang Panukalang pagbabalik sa parusang bitay. Di matapos bumoto ang 216 na mga mambabatas pabor dito sa ikatlo at pinalapagbasa sa mababang kapulungan. May report si Jervis Manan mula sa House of Representatives lang. Jervis! Matapos nga lang bumoto ng mga mambabatas kaugnay ng panukalang ibalik ang death penalty at pasado na nga ito sa mababang kapulungan. Kani-kanina lamang ang natapos yung botohan at sa botong 216-54-1 ay naipasa ito on third and final reading. Sa ngayon ay binibigyan ng 3 minuto yung ilang mambabatas na gustong ipaliwanag yung kanilang boto. So 257 ang present na mga mambabatas sa sesyon ngayong araw pero nadagdagan pa yan nung nagsimulan ang botohan. In the end, 216 ang bumoto in favor dito, 54 ang tumutol at isa naman ang nag-abstain. Kasama sa mga bumoto in favor of the bill ay ang leadership ng Kamara kabilang na sina Speaker Pantaleon Alvarez, Majority Leader Fariñas, Justice Committee Chairman Ray Umali, Deputy Speaker Gwen Garcia, Deputy Speaker Fred Castro at iba pa. Kasama naman sa mga bumoto against the bill ay ang Makabayan Bloc gaya ni Nabayan Muna Congressman Caloy Zarate, ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tinio, mga mambabatas mula sa Kabataan Party List, Gabriela, Anak Pawis at maging si Kabayan Congressman Harry Roque. Bumoto rin against the measure ang independent minority sa pamumuno ni Congressman Edsel Lagman. Karamihan ng mga miyembro ng Liberal Party ay against din sa death penalty at ang mga pro-life congressmen sa pangunguna naman ni Buhay Party List Congressman Lito Atienza. From the majority, ang bumoto laban dito ay sina Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo at sina Batangas Congresswoman Vilma Santos Recto. Kanina ay sinubukan pa itong harangin pero hindi naman nagtagumpay at nag-proceed sila sa botohan. Aljo at Cathy, 8 buwan ang itinagal mula nang ihain ito hanggang sa maaprubahan ngayong araw. Sa pag-cover natin dito sa Batasang Pambansa, simula ng Duterte administration ay ito na nga yung pinaka-divisive at controversial na issue na ating nakita. Halos dumaan ito sa butas ng karayom dahil maraming ibinabatong mga kritisismo laban sa pagbabalik nito. Pero giit naman ng mga tutol, masyado raw minadali ang pagpapasa ng panukalang batas. 7 araw lang kasi itong napagdebatihan at 7 mambabatas lamang yung nakapag-interpellate dito. Ang purpose kasi ng debate is to thresh yung mga issues sa muling pagpapatupad nito, lalo na't buhay daw ang nakasalalay. Kanina ay nakausap natin si Speaker Pantaleon Alvarez at sinabi niya na itutuloy nila yung pagpapalit ng mga House leaders na bumoto laban o nag-abstain sa death penalty. Sa katunayan ay milistahan na raw sila ng mga mambabatas na ipapalit nila sa mga mababakanting pwesto. Right now, sa bersyong ipinasa ng Kongreso ay tanging drug-related charges lamang ang pwedeng patawan ng death penalty. Hindi pa kasama ang plunder, treason at rape pero plano raw itong isunod ni Speaker Alvarez. Isang dekada na rin na walang death penalty dito sa bansa dahil tinanggal ito noong 2006 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Arroyo. Ngayong pasado na ay itatransmit ito sa Senado at iintayin nito na maipasa ang Senate version at kapag naipasa na doon ay itatransmit naman sa palasyo para malagdaan na ni Pangulong Duterte.
Ang pagbabalik ng death penalty ay isa sa mga pinakamalaking campaign promises ni Pangulong Duterte dahil ito raw ang sagot sa kriminalidad sa bansa. Pero para sa mga anti-death penalty congressmen ay hindi pa naman daw tapos ang laban dahil iaapela pa raw nila ito sa Supreme Court. Yan muna ang latest mula dito sa Batasang Pambansa. Balik sa inyo, Aljo at Karen. Maraming salamat, Jervis Manahan.